his reasons for not attending. But I was saying that regardless of whatever valid reasons he has, if I were in his shoes, I would attend the hearing not to face the ICC, but to say hi and hello to the supporters, to the friends who would be there this afternoon. Because that will help him a lot, emotionally, mentally. Hindi ba? Nakakulong siya dyan. 1 year nang nakakulong. Wala siya nakikitang mga kaibigan niya, mga supporters niya. Kaya sabi ko, magandang pagkakataon to na pag pumasok siya ron, makikita niya sa gallery, nandun kami, baka humarap. O di, kakaway lang namin siya. Di, okay na yun. Maligaya na siya doon. Maligaya na rin kami. Here's the thing, Attorney Panelo. Curiously, though, it seems as if in the previous statements of Nick Kaufman, the impression is that you have been helping them, and that he has been and he said this, that he's been following your career, and you've been, in so many words, very helpful to them. But it sort of contradicts what you just said, that you just met him for the first time a few hours ago. Not really a contradiction. Because if he said that he has been following my career, my commentaries, then he has been listening. And in that sense, I was helpful because I've been questioning the jurisdiction of the International Criminal Court. And I've been arguing that position for so long a time. So there is no, in terms of the former president's defense, there has been no delineation yet, a formal delineation between the Philippine team and the Hague team. None whatsoever. We haven't met formally. All right. And as you said a while ago, when the opening statements are delivered, and our coverage here on ANC begins at 5 p.m. later today, when the opening statements are delivered, you are just going to be there merely as an observer? Are you going to be in the room, Attorney Panelo? Well, we're supposed to be seated at the gallery. Okay. Where the public will be seated too. And you will be with lawyers Medialdea and Delgra, am I correct? Yes. There will be 6 of us there. Okay. And as you said a while ago, you will be observing. What are you waiting to observe? What are you looking out for in terms of the opening statements coming from Nick Kaufman? Whatever they will say, we will be taking notes. Then we will be discussing after that. Pero ano po ang gusto nyong marinig mula dun sa opening statements? Sa ngayon, hindi namin alam kung anong sasabihin nila. So, kaya kami nagpunta rito para pakinggan sila. And then, saka na kami magdi-discuss kung anong para sa amin ang may tutulong namin sa defense team ni Presidente Duterte dito sa The Hague. Is there anything that tells you, Sal, that you should have been engaged earlier on before the opening statements are given this afternoon? Well, matagal ko na rin sinabi yan. At the inception pala ng kaso, sinabi ko, kailangan meron kayong Filipino lawyer dyan. Kasi the crime being accused is committed by a Filipino, committed in the Philippines. The victims are supposed to be Filipinos, kaya dapat ka kung may abogado kayo dyan. Kasi you will be discussing the constitution of this country, other laws related to this case, kaya kailangan nyo ng lawyer, wala kayong alam dyan. Kaya ever since sinasabi ko, sa defense team, kumuha kayo ng abogado rito sa Pilipinas. Wala, hindi naman nilang ginawa nun. Sinong sila? O hindi ba? I'm addressing every time I make a commentary, I address myself to the lawyers of the president in this place. Yeah, but you didn't have a clear line to Nick Kaufman then. Oh, definitely na. Sabi ko nga siya, kanina, hindi ko nga kilala yan. So bakit yung kaya ganun? I mean, knowing that you're the former chief presidential legal counsel, lawyers Delgra and Medialdea were there just before he boarded that plane. So, kasi ang nangyari dyan, it doesn't make sense. Go ahead. Carmina, nangyari dyan, I was in Hong Kong eh. Nagkaroon sila ng meeting, but somehow, I didn't know about the meeting. The President Duterte was making a call. In fact, sinabi ko sa iyo nung in-interview mo ako sa Hong Kong eh. Hindi kami nagkausap, madaling sabi. Wala. Kung madaling sabi, hindi kami nagkausap nung nandun kami sa Hong Kong. Nagkawayan lang kami. After that, na-arresto na siya.
Pagkatapos, wala nang... O pagkatapos nun, di ba, after that, I made commentaries, Yeah. I made observations sa kaso, pinagtatanggol ko na siya. Yan siguro sinasabi ni Nick Kaufman na sinasabi niya na I've been following my career, meaning nakikinig siya kung ano. Siguro nababasa niya yung mga column ko, napapakinggan niya sa YouTube kung ano yung mga sinasabi ko. In that sense, baka nakatulong ako sa kanya. But you were never consulted either by No. Vice President Duterte, any member of the former president's family, even Attorney Harry Roque. You were never consulted. No, What does that tell you, Attorney Panelo? That you were never consulted. nothing. It tells me nothing. What is important to me is I've made a position. I have my own position on the matter as a lawyer and as a former member of the cabinet of the president. Let's go back to And if you will believe Kaufman, that helped him a lot. let's go back to what we are about to experience, what we will all be seeing later this afternoon. First of all, the former president, he will not be there. The ICC over the weekend granting his request not to appear in the proceedings. Your reaction to that first? Well, I can understand his reasons for not attending, but I was saying that regardless of whatever valid reasons he has, if I were in his shoes, I would attend the hearing not to face the ICC, but to say hi and hello to the supporters, to the friends who would be there this afternoon. Because that will help him a lot, emotionally, mentally. Hindi ba? Nakakulong siya dyan. 1 year nang nakakulong. Wala siya nakikitang mga kaibigan niya, mga supporters niya. Kaya sabi ko, magandang pagkakataon to na pag pumasok siya ron, makikita niya sa gallery, nandun kami, baka humarap. O di, kakaway lang namin siya. Di, okay na yun. Maligaya na siya doon. Maligaya na rin kami. But what about the theory that's being floated that it is precisely the reason why he requested that he not be present during the hearing, and the reason is precisely that he, in so many words, is going to be saving himself if he does not appear. Kasi daw po, baka naman merong sabihin na hindi kailangan sabihin. Baka merong aksyon na hindi dapat makita, and it would sort of pierce the defense of his defense from this whole case. Your thoughts on that, Attorney Panelo? Ang pinaka main argument niya bata niyang humarap kasi nga naniniwala siya talagang walang jurisdiction. Kasi kung naniniwala ka naman walang jurisdiction, bakit kaharap sa kanila? Ako naman, okay na sa akin yun, talagang wala naman jurisdiction. Pero kasi kung ako siya, ang gagawin ko doon, haharap ako doon, and then haharap ako sa gallery, kakawayan ko sila kung bawal na makausap ako, and then I will ask leave from the court. You get the point? Yeah, I get it, I Pupunta lang ako get it. para kumaway, and then aalis na ako, permission to leave this honorable court. Tapos. I get it. Do you think now that he was ill-advised? No, I don't think, unang-una, si Presidente Duterte, may sariling isip yan. He decided for himself yung ginawa niya ngayon. Nasa sa kanya yun. Yun sa kanyang palagay, ang pinakamagandang gawin niya. Ako naman, yung akin naman more on the aspect of his own well-being as a person in relation to his friends, to his supporters, and vis-a-vis this case. Gaano ho kayo katagal-tatagal dyan? At may chance ho pa ba kayo na makita siya after the confirmation of hearing charges? Kasi 4 na araw po itong tatagal, may break in between. Will you ever get to see? And as I understand it, visits have not been allowed. But phone calls, pwede daw po. Wala. Alam mo yan. Alam mo ba, Carmina, na kahit yung mga phone calls minomonitor, may nire-record na yung telepono, conversation mo, tapos ini-interpret pa kung nagpipilipino ka daan, automatic mayroong interpretasyon. Ganon kahigpit sila. Kaya wala kang mapag-uusapan na personal o confidential doon. So you're prepared not to even see your friend? Even if he went all Ang the way mahalaga there? sa amin, alam mo ang mahalaga sa amin, ngayon ang pinag-uusapan namin kanina yung mga abogado, ang importante dyan, makarating sa kanya na yung mga kaibigan niya nandito,
sama sa kanya, nagbibigay ng moral support sa kanya. Palagay ko, kung ikaw nasa posisyon ni Presidente Duterte, pag nalaman mo yun, maliligayahan ka na. So, Okay na sa amin yun. So, Attorney Panelo, I mean, reading between the lines, no, you're there primarily as a friend. As a friend, yes, exactly. As a friend for now. For now, because the theme has been officially created only, I think, the day before. So, wala pa kaming papel. Kaya nga, mag-uobserba kami. Pero Pero bakit, sanay, bakit ngayon mga lang? kaibigan kami. Pero bakit ngayon lang? Unang-una, teka muna, unang-una, talagang kami pupunta rito dahil narinig namin may confirmation of charges, hoping na makikita namin siya. Kaya kami nandito eh. Yan ang from the very start, yan ang aming pakay dito. Individually kasi actually hindi ko rin alam na darating sila eh. Hindi ko rin alam na meron silang balak na hindi naman kami nagkakausap eh. Aha. Yung pala kami, individually, gusto namin pumunta on our own. Aha. Tapos, and then the family decided to have a legal team. So, pero hindi talaga yun. Hindi talaga yun yung pakay niyo noong una. So all this announcement came belatedly, or at least forming this so-called legal team came after the fact that you've all decided to be there. Kumbaga, sabihin na lang natin na sila yung legal team. Total, nandito naman sila. Ganun ho ba yung nangyari? Hindi. Nag-decide sila na magkaroon ng legal team. Kami naman, ako, for instance, talagang pupunta ako. I got it. Yeah. Sila naman, talagang balak nilang mag-form ng legal team at sabihan kami. Nung masabihan kami, yung iba sa amin, papunta na rito. Ako naman, papunta na rin. Teka nga muna, Atty. Panelo. Yeah, let me Siyempre just- natutuwa kami. Natutuwa kami na nagkaroon ng formal na creation ng legal team. Teka nga muna, let's backtrack a bit. Because the former cabinet member, a former colleague of yours, Attorney Harry Roque, has been there since day one. Sabi niyo nung una, kailangan magkaroon ng abogadong Pilipino doon. But he was there since day one. Wouldn't you count him as part of the legal team? No, hindi ba sabi, hindi ba I remember nag-offer siya at sinabi na, hindi, asikasuhin mo lang yung asylum mo. Yan ang sagot sa kanya ng pamilya, di ba? So walang miyembro ng, walang Pilipinong miyembro ng legal team. So hindi ho siya nakatulong sa dating Pangulo, si Attorney Harry Ay, hindi Roque? ko alam. Yan, siguro, tanongin mo si Attorney Kaufman. Kayo po, based on your observation, I mean, you've been following this case very closely. Did he even help in any way in crafting the defense? Was he able to help, Attorney Harry Roque? Sa totoo lang, tinatanong ko nga, sino ba siya? Sino ba yung tinatanong niya sa akin? Kasi I don't follow him eh. And would you consider him a liability to the Hindi. former president's legal I defense? think only Attorney Kaufman can answer that because he's handling the case. Attorney Panelo, what is clear, what should be clear? Kasi nga, wala pa pala kayo dito sa crafting, no, of the opening statements. But when you observe, later today, when you observe the opening statements coming from the former president's defense team, what should be clear that you want to hear so that hopefully, from your perspective, the judges will decline to confirm the charges? Unang-una, as a lawyer, ako kasi from the very beginning sinasabi ko, jurisdiction muna pag-usapan natin. Dapat nga walang confirmation of charges eh. Kasi yung confirmation of charges assumes na meron silang jurisdiction at papakinggan na nila. Nagtataka nga ako bakit ganun ang ginawa nila. Kaya I've been saying in my commentaries na mukhang pinipili-judge nyo na yan. Hindi pa kayo nakaka-decide sa jurisdiction. Nasa appeals pa lang eh. Ba't kayo may confirmation of charges? Okay. Kaya I want to know exactly kung anong mangyayari mamaya. Pero okay, so let's say, for the sake of argument, may jurisdiction sila. What do you want to hear from the opening statement that would point to the judges declining the confirmation of charges? Siyempre, kaya nga confirmation of charges, the court would like to know if there is substantial ground for the accused to stand trial.
Kung malaman nila na meron, itutuloy nila yan. Pero ako, sa tingin ko, I'm sorry to say, since pumasok, pinilit na nila mga sarili nila na may jurisdiction sila, kahit wala, tutuluyan nila. Yan ang basa nyo. Yan ang basa ko. All right. And okay, so let's go back. Let's go back. For the opening statements that you will be hearing from Nick Kaufman, what do you want to hear as an observer? If you believe, as you said, if you've already relegated yourself to that thinking that tutuluyan ang dating Pangulo, ano ang gusto nyong marinig mula dun sa opening statements? Hindi na yung gusto ko marinig kasi kung ako magsasalita ron, sasabihin ko sa hukuman, teka muna, bakit tayo may confirmation of charges? Hindi nyo pa nga nare-resolve ang jurisdiction eh. Yun ang sasabihin ko. Yun ang ipupunto ko sa kanila. Opo. But you already said, sorry to say, I mean, those are the words. You said, sorry to say, mukhang tutuluyan siya. In so many words. Oo nga, exactly. Hindi na sasabihin ko sa kanila. Sasabihin ko sa kanila, mukhang piniprejudge nyo na itong kasong ito. Because you have not even resolved the issue of jurisdiction, which is the core of this case. Very fundamental, and yet you're already having this confirmation of charges. So it would appear to me that you have already prejudged this case because you're insisting on the jurisdictions that you have none. Yun ang sasabihin kung ako yung abogado. Well, as Hindi you naman said, ako abogado. well, as you said earlier, Attorney Panelo, the whole purpose of this is to determine if there is enough evidence to proceed to trial. What makes you believe that the other side does not have the evidence or enough evidence to proceed to trial? O, simple lang yan eh. Carmina, hindi ba sinasabi nila 30,000 ang pinatay daw? Sino ba yun? Nasaan ba yun? Bakit parang 3 lang yata ang nagsasabing yung kamag-anak nila pinatay? Doon lang may problema ka na doon eh. Hindi ba? Ang propaganda, 30,000 people have been killed during the drug war. Nasaan yan? Kailan ginawa yan? Saan nangyari yan? Sino mga testigo mo? Yan ang gusto kong marinig mamaya kung ano ba itong mga demandang ito? Sino ba ito? But isn't it also clear from the part of the prosecution that you need not have all those thousands present, that you only need a representative of those thousands? Kailangan, kasi kasi, di ba, the narrative is, this president has ordered the killing of 30,000 victims. Hindi ba, kahit si Presidente Duterte yun na sinasabi, nasaan yan? Bakit wala kayong pinapakita sa aking mga pangalan? Kailan nangyari yan? Anong petsa ba yan? Saan nangyari? Sino involved? Sino pumatay? Yan ang pinaka-basic eh. Pero wala kaming naririnig na ganyan. Okay, I guess we will have to wait for your commentary after you've observed the opening statements slated to happen later today. But finally, Attorney Paleno, I do have to ask you. You were a member of the former president's cabinet as well. Of course, these charges are about allegedly the thousands who were killed under his watch, under your administration's watch. But I guess the question still remains. He's challenging, as you just said, asan ba yan? Sino ba yan? Anong petsa? Anong date? And all that you said just a few seconds ago. But this question still remains, did the former president do anything to stop the killings as it was mounting? Go ahead. Of course, hindi ba? Yung sonay speech niya should be a guide. He said he will support the law enforcement people in waging war against drugs. But if they abuse their authority, there will be hell to pay. And he did that, di ba? Ang dami niyang tinanggal ng mga pulis. Pagkatapos, pre-prosecute niya, di ba? Yung De Los Santos case. Maraming dinimanda during his time. All right, I guess we're just gonna have to wait and see if the court... At saka, isa pa nga pala, bago ko makalimutan tingnan mo sinasabi nila na itong mamang ito, si Presidente Duterte, yun na nga, nagkamit ng krimen. Pero, Carmina, for God's sake, they have not filed a case against this man. Itong administrasyong Marcos Jr., 3 taon na sila nakaupo dyan. At nung tinanong sila, bakit wala kayong pinapile hanggang ngayon? Sabi nyo noon, hindi kayo makapile kasi in power siya. Wala na siya sa pwesto. Ba't wala kayong pinapile? Ano sagot ng Department of Justice?
Naalala mo kung ano sagot? Sir, kasi walang ebidensya. Sus Mario, wala pala kayong ebidensya eh. Bakit niya tinatapon doon sa hig? But also, dayuhan ang maglilitis kay Presidente Duterte. okay, we're going to go on, and we're running out of time, and I don't want to speak for the government. I'm just going to end with what you just said. Attorney Panelo, I'm sure this is not going to be the last time that we'll be talking to you. Keep your lines open, please, because we are going to get your reaction after the opening statements have been delivered in the course of our special coverage. In the meantime, thank you so much. Duterte's former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, there joining us from The Hague in the Netherlands. Thanks, Thank Al. you. Thank you, Carmina. For you, my lines are always open. Really?